Tayo po'y manalangin. Amin dakilang Diyos, muli katulad ng inawit namin, Lord, siyasatin niyo ang aming puso't isipan. Dalangin namin, Panginoon, at pinangahawakan namin, pinaniniwalaan namin na kami po ay malinis na dahil sa dugo na dumaloy mula sa krus ng Kalbaryo. At nais po namin, Panginoon, na magpakumbaba, humingi ng tawad sa mga pagkukulang, kasalanan namin, Panginoon. Minsan nakakaligtaan ka po namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pananambahan, kayo po ang madakila, kayo po ang maitaas, Panginoon. Linisin nyo kami po, Panginoon, bilang inyong bayan, upang yung pagpapala na ibubuhos nyo, ito po ay managana, ito po ay mag-umapaw para po sa ibang tao, Panginoon. And we're extending our prayer sa tatay ni Kuya Jay, Panginoon, na nasa hospital ngayon, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan nyo, yung total healing for him, Panginoon. Unang-una yung spiritual healing, Panginoon. At kung palalakasin niyo pa po siya, Panginoon, matutunan niyang maglingkod sa inyo, Panginoon, to restore his identity and authority, Panginoon. Pagpalain niyo po yung ospital, yung gamot at mga doktor na hawak po sa kanya. And we are praying to extend his life for your glory, Panginoon. So salamat, Lord, sa katagumpayan na ibibigay niyo sa aming pananambahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige, papalakpakan natin ang Panginoon sa ating buhay. Kumusta po ang Halloween? Nako, buti na lang wala nag-aamin. Naku, papaluin ko kayo kung may nag-aamin eh. Basta lang sarap ng Halloween namin, no? Talagang nag-celebrate kami, nagpapangit kami ng muka, nanakot kami. So, mga kapatid, ilang taon na po akong 3 taon na ba o 2 taon na lagi pong nagpapaalala ng Halloween po hindi para sa mga Kristiyano. Nakalimutan ko lang po kayong paalalahanan na hindi lang kayo sa Facebook talaga dapat mag-post. Kasi po sa kagabi po sa bahay namin, merong kumakatok, no, may 2 bata, tinanggihan ko po talaga. No? At yung isang bata, may kasamang matanda. Siya yung nag-aakay. So tinanggihan ko, sorry, wala kami nakahanda for that. Katulad nung sinabi ni Brother Ricky kanina habang nagkukwentuhan kami, sabi ko, balik na lang siya ng Christmas. Next year po, katapusan ng October, mag-post na kayo sa mga gate nyo, sa mga bahay nyo, sa mga pinto nyo, that we are not celebrating Halloween dahil yan po ay culture of the devil. Kapag ikaw ay nakikisa sa Halloween, sinasamba mo si Satan. Yun po ang katotohanan nun. Yung mga tinitirik nyong kandila, hindi yan para sa mga yumao nyo na namatay dahil hindi na nila alam yon, no? Practically, para saan ba yon? Ano mangyayari kapag nagtirik kayo ng kandila? So, magtirik kayo ng kandila kapag brown out. Okay? Pag brown out, magtirik kayo ng kandila. Ayan, pag may birthday doon sa cake, okay lang po yan. Pero pag titirik kayo ng kandila, baliwala na po yan. Yung liwanag ng kandila, hindi na madadala yung mga taong namatay papuntang langit. Dapat habang buhay pa sila, na ipapangaral na natin yung mabuting balita ng liwanag ni Kristo. Yun po ang katotohanan. So, yung mga bata dito, baka mamaya, no, habang wala yung nanay nyo, naki-trick or treat kayo. No, tatakutin nyo kapag hindi kayo binigyan ng barya o ng candy. Meron ba yung mga kabataan? Si Kuya Allen, baka nakaisa si Kuya, dapat naninita ka na, sa demonyo yan, no, ang Halloween. So nasabi ko na po sa inyo 2 years ago or last year ata yung background ng Halloween, no. Hindi yan para sa mga Kristiyano. So tayo po, we are celebrating the life of Jesus Christ. We are not celebrating the deads, no. Ang Panginoon po, pinagwagian niya ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. And we have to celebrate Jesus in our life. Ngayon po, dun sa binasa ni Kuya Jay, kanina po, no? Yun po yung actually yung pinakapanghuling punto natin sa ating tatalakayin ngayon. Yung ating pong title, The Vision of Ladder. The Vision of Ladder o ang pangitain ng hagdanan. So ano po ba ang pangitain ng hagdanan na ito po ay naranasan ni Jacob, mga kapatid? Tatalakayin po natin Genesis 28:10 to 22
Pero yung binasa natin, no, para hindi na masyadong mahaba, verse 20 to 22 lamang po. So tignan po natin yung introduction natin, yung ating pong tatalakayin, yung definition of terms natin about ladder and vision. At napakahalaga nito mga kapatid, yung ating introduction, kasi yung ating pong conclusion and yung ating pong gagawing challenge mamaya, nasa introduction pa rin natin. So kapag sinabi pong ladder, ang synonym nito ay isang stair o hagdanan. Okay? At ano po ba ang gamit ng hagdanan? Pwede kang umangat, pwede kang bumaba, ascending and descending. At sa salitang Hebrew po, ito po ay hulam. No, in Hebrew, nang ibig sabihin po, yung pangitain ni Jacob, nang siya po ay natutulog, nakakita po siya ng hagdanan, na kung saan dun sa hagdanan na yon, meron pong akyat panaog na mga anghel. Kaya dito po sa Hebrew word, a stairway that connects the heaven and the earth. So ito palang stairway na ito na napanaginipan ni Jacob, pero hindi lang ito basta panaginip dahil ito po ay may mensahe lalo na po patungkol sa ating pong panahon ngayon. Ito po ay nagkokonekta sa langit at sa kalupaan. So napaka-importante po. So yung vision naman po mga kapatid, napaka-importante. Ang vision, pag sinabi po natin na biblical vision, kasi meron tayong kanya-kanyang pangitain sa buhay mga kapatid. Kapag sinabi pong vision is both a promise of what God intend to do and a command for believers to work toward its fulfillment. So ang vision pala mula sa Panginoon, ito po ay pangako at isang kautusan na dapat po ginagawa ng mga mananampalataya. Pangako na dapat pong paniwalaan at kautusan na dapat sundin upang ito po ay magkaroon ng katuparan. No? But be careful mga kapatid, in our present time, marami kasing pinanggagalingan ng vision. Pero isa lamang ang pinanggagalingan ng biblical vision. It is through the Word of God. Okay? It is through the Word of God. So tignan po natin yung accurate and perfect vision na pinanggagalingan, wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi dito sa Hebrews 1:1-3, tignan po natin. Napakibasa po. Hebrews 1:1-3. And ready, basa! Amen. So, tapos na, no? So, ang sabi dito, nung unang panahon, yung mga ninuno natin, kinakausap ng Panginoon through dreams, no? Meron pa nga nagsasalitang hayop, etc. But in the last day, sabi dito, ang Diyos po ay nangungusap sa pamagitan ng kanyang anak. At sa John 1:1, yung anak na ito po yung Diyos sa pasimula na nagkatawang tao. So through the Word of God, nakukuha po natin yung vision para po sa ating buhay. At yan din po yung sinasabi sa Proverbs 29:18. Tignan po natin, Proverbs 29:18. Amen. So, purihin ang Panginoon. Sa ibang salin po, without God's vision, without God's revelation, people will perish. So, kapag ikaw pala wala kang pangitain sa buhay, wala kang pangarap sa buhay, wala kang purpose. Anong gagawin mo sa buhay kung wala kang purpose? Meron po ba tayong mga pangarap, mga kapatid? Matuto kayong mangarap. Pero dapat yung pangarap nyo, ito po ay nakaangkla, nakatuon sa vision ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo, meron akong tiyuhin sa Sampaloc, pinsan ng mother ko. Gwapo siya nung kabataan niya. Marami siyang alam gawin, magaling siya sa kuryente. Pero ang napansin ko sa kanya, wala siyang dreams in life, wala siyang vision in life. Ngayon po, nabalitaan ko, last week dumalaw ako doon. Kailan ba? Basta last week, dumalaw ako doon sa Sampaloc kasi pumunta ako ng Shangri-La. Babalikan ko yung 3 Bible na nakita ko. Sa kasamaang palad, may nakabili na. No? Sabi, kaya nagbiro ako dun sa dun sa cashier. Sabi ko, uso pa pala yung Bible, no?
Kala ko hindi, wala na kasing gumagamit. Ay sabi nila, opo, may mga bumibili pa rin. Pero yung iba pang collector's item. Pang kinokolekt na lang nila, hindi binabasa. Sabi ko, ano mangyayari dyan? Eh, dapat yan basahin, hindi naman yan para ilagay sa istante. So pag galing ko ng Shangri-La, pumunta ako ng Sampaloc at doon ko nabalitaan yung tsuhin ko nga na ganon. Mula nung pagbata ako, nakamulatan ko yung tsuhin kong yun, walang kapangapangarap sa buhay. Tapos kasali siya sa organisasyon nila doon sa Sampaloc. Ang tawag sa organisasyon nila, Kalabit Penge. Alam niyo yung Kalabit Penge? Yun yung gusto niya, Kalabit Penge. Pag kinalabit ka nun, matakot ka, wag mong pansinin. Yung organisasyon nila. Yun yung mga walang trabaho, standby, pero nakakapagbisyo. No? Tapos walang sa buhay, no, mga kapatid. So mga kapatid, matakot ka kapag wala kang vision o wala kang dreams in life kasi yan ang ikakamatay mo. Fuel mo yung vision in life. So kung meron man kayong mga personal vision, ito yung gusto kong maging paglaki ko. Ito ang gusto kong maging sa pamilya ko. Ito ang gusto kong maabot para sa sarili ko. Pero dapat may reason ka why. Sa mga kabataan narito, yung mga bataan natin, 'di ba sa Itbulaga, merong mga Mr. Pogi o merong mga Little Pogi. Paglaki mo, anong gusto mo maging? May mga ganong tanong. At maganda po 'yon. Ibig sabihin, meron kang tinitignan in the future. Kasi kapag wala kang tinitignan in the future, hanggang dyan ka na lang. So mga kapatid, ngayon po sa pag-uusapan natin, ito pong vision na ating tatalakayin ngayon, ito po yung naging vision na ibinigay ng Diyos kay Jacob at ito po ay nagkaroon ng katuparan. So ulitin ko mga kapatid, bata ka man ngayon, dapat meron kang tinitignan in the future. Ano man yung dreams of life mo, dapat nakakonekta kung ano yung vision na binibigay ng Panginoon sa'yo. Dahil kung wala kang ganito, ang sabi sa Proverbs 29:18, you will perish. Masisira ka kapag wala kang hinaharap. So, ano yung point number 1 natin? Yung vision pong ito, tignan po natin, no, mga kapatid, kasi medyo mahaba ito, pero ang binasa lang natin yung verse 20 to 22. Actually, yun lang yung conclusion. So, tignan po natin yung background ng story. Last Sunday po, sino nakakatanda ng ating title, ng ating message? The Blessing of the birthright, yung pagiging panganay. So si Jacob po may ginawa para mapasa kanya yung birthright. Sa paningin natin parang mali yung ginawa ni Jacob, pero because of his faith, dahil alam niya yung value ng pagiging panganay, ang pagiging panganay nakatuon kay Jesus Christ. Ibig sabihin si Jacob kahit may kapangitan ng ugali niya, may kapangitan yung ginawa niya, but because of his faith, nakatingin siya kay Jesus, ito po ay nagkaroon ng magandang resulta sa kanya at nagkaroon din ng hindi magandang resulta kasi kinuha niya sa pilit. So mga kapatid, tingnan po natin, no? Sa ibang dako kapag aatras tayo sa chapter yung pinag-aralan natin, yung blessing para kay Esau sa kanyang panganay na kapatid, nakuha ni Jacob. At dahil dito nagalit si Jacob, at nagalit si Esau at pinagbantaan siyang patayin. Kaya sinabihan siya ng nanay niya, pumunta ka muna sa tiyuhin mo. No, at doon ka muna mamalagi para maprotektahan ang buhay mo. Pero nung siya po ay papunta doon, siya po ay naglalakbay, siya po ay nakatulog. No, dito po sa istorya natin sa chapter 28. Mamaya po basahin niyo mga kapatid yung istorya natin from verse 10 to 22. So ang sabi dito, nakatulog si Jacob. Jacob left Beersheba and went toward Haran. He came to a certain place and stayed there for the night because the sun had set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head, and lay down in that place. And he dreamed that there was a ladder set up on the earth, the top of is reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. So nakatulog si Jacob. At sa pagtulog niya, merong pangitain, yung hagdanan. Ito po yung vision of ladder. Dito ko po kinuha yung title natin. Ano po yung mensahe patungkol sa vision of ladder na napanaginipan ni Jacob at ano ito para sa atin? Mga kapatid, ano ito para sa atin?
So bagamat ito ay matagal nang nangyari, pero ano ito sa atin? Una, tignan po natin yung vision of ladder ni Jacob. Ito po ang mensahe niya. Mensahe nito na dapat na inaangkin natin. Una, it is the vision to be a blessing. Ito po yung pangitain na dapat maging mapagpala tayo o pagpapala sa ibang tao. Mga kapatid, meron kayong mga kaibigan? Meron kayong mga kamag-anak? Meron kayong GC, tapos tinanggal kayo sa GC? Meron kayong reunion, tapos hindi ka imbitado? May lakad kayo ng mga barkada mo, tapos hindi ka sinasali? Baka asungot ka. Kaya hindi ka sinasali. Kapag ikaw pagpapala, gustong-gusto ka ng mga tao. Of course, kapag nagde-declare ka ng katotohanan, minsan yung katotohanan, nakakagalit yan sa ibang tao. Okay lang yon. Kung ang namumuhi sa'yo, hindi mananampalataya. Pero kapag kapwa mo mananampalataya ang namumuhi sa'yo o nagagalit sa'yo, check yourself. Baka hindi ka nabubuhay bilang blessing for other people. So si Jacob, ito po yung vision na ibinigay sa kanya ng Panginoon. A vision of ladder to be a blessing for other people. Pero paano ito nangyari? Una, para maging pagpapala ka sa ibang tao, you need to receive the grace of God first. Hindi ka magiging pagpapala kung hindi ka pinagpala ng Diyos. You have to receive the grace of God. Ang grace of God, ito po ay regalo, hindi ito pinaghihirapan. Si Jacob ba nung nanaginip, gawa-gawa niya yung panaginip niya? O kusa itong napanaginipan niya na binigay ng Diyos? Kusa niya itong napanaginipan dahil ito rin mismo yung plano ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid, ulitin ko ang vision natin dapat naka-angkla sa salita ng Diyos. Kasi maraming mga panapanaginip ngayon na nakakalito. Sabi nga ni Solomon, ang panaginip ay bunga ng malalim na pag-iisip. Baka sa panaginip mo, naging Superman ka. Baka panood ka ng Marvel. Kaya ka nananaginip ng ganon. Sa panaginip mo, naging impactita ka, naging manananggal ka kasi tuwing Halloween, gusto mong manood ng mga nakakatakot at yun yung napanaginipan mo. Pero sa Bible, ito yung true vision. You must be a blessing to others. Our church must be a blessing to others. Hindi ito pasanin. Dapat ikaw hindi ka maging kabigatan kapag kasama mo yung group of people na kung saan nandun ka nakagrupo. So dapat matanggap mo yung grace ng Panginoon. Ano yung grace na natanggap ni Jacob para maging blessing siya sa ibang tao? Una, he saw the ladder and the angels. Pansinin niyo mga kapatid he heard the word or the voice of God in verse 13. In verse 12, he saw the ladder na nagkokonekta sa langit at sa lupa at andon. Akyat panaog ang mga anghel, mga kapatid. Pangatlo, he was in the house of God in the gate of heaven. Nakita niya po, alam niyo yung kanta na ano yung kinakanta natin na Hillsong ata yun? God is awesome in this place. Diyan yun nakabase, mga kapatid. Nung nagising si Jacob, sabi niya, how awesome is this place. This is the house of God. Diyan po nakatuon yung awitin ng Hillsong. How awesome is this place. So yun po yung nakita niya. This is the house of God. Nakita niyo yung gate of heaven, at kapag nakita yung gate of heaven, nakita niya yung trono. Nakita niya kung sino yung tunay na Diyos. Unang-una, he received the spiritual grace. Mga kapatid, ang pagpapala na dapat po na naishishare natin sa ibang tao, hindi dapat natatapos. Walang problema na ikaw ay nakakatulong sa pinansyal pero matatapos yan. Kapag tulong ka ng tulong sa pinansyal at huminto ka sa pagtulong, yung mga taong kalabit penge, magagalit sa'yo yan. Dahil inaasahan ka na yan. Inaasahan ka na yan. Pero kapag pagpapalang spiritual, hindi ito natatapos, mga kapatid. At ito yung dapat na maging tayo. We should be a blessing to others, but you should
receive the grace of God first. Ito po yung spiritual grace. So, paano po natin mararanasan na maging pagpapala? Dapat si Kristo nasa iyo. Dahil siya mismo yung grace na tinutukoy sa Bible. Siya mismo yung ibinigay ng Diyos Ama. Ngayon, kung nasa iyo na si Kristo, dapat maging pagpapala ka sa ibang tao. Anong sabi dito? Si Jacob, bago niya maging pangitain ito, nasa kanya na po yung birthright. Pinapaunawa sa kanya ng Panginoon, kino-confirm sa kanya ng Panginoon kung sino ka na. Eto ka na. Hindi ka na dapat mandaya. Hindi ka na dapat manggulang. Dahil ako na yung kapamaraanan ko na ang masusunod. Gagawin kitang pagpapala sa ibang tao. But eto po yung spiritual grace, mga kapatid, na tinanggap ni Jacob. Ngayon, dahil na kay Jacob na po itong spiritual grace, anong sabi ng Panginoon? You have to share the grace. Dahil nga pag-aapawin ng Panginoon yan. Tandaan po natin, God is more than enough. Sino po sa atin dito yung nakakaunawa ng ganon? Dati hindi ko maunawaan yun eh. Bakit ba more than enough? Hindi yung enough lang. Kaya pala more than enough, higit sa sapat, dahil nga gusto ng Panginoon na pag-apawin yung vessel, ikaw mismo yung vessel. Gusto ng Diyos na pag-apawin ka para maging blessing ka sa ibang tao so that you can share this grace. Yung regalo ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Tignan nyo ha. Ang sabi ng Panginoon dito, and the Lord stood, sa verse 13, and the Lord stood beside him and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. So unang-una, yung pagpapala, mga kapatid, meron tatlong sinabi dito ang Panginoon. Una, maging pagpapala ka sa susunod na salinlahi. Paano magiging pagpapala ka sa susunod ng lahi? Mga tatay, mga nanay, mga lola, mga kuya, mga ate, mga lolo. Merong mga mas nakakabata sa atin. Walang problema kung kayo ay mayaman na meron kayong ipapamana na material na bagay o pinansyal na bagay, pero higit sa lahat, ipamana nyo yung faith. Ipamana nyo yung covenant, mga kapatid. So, ang sabi dito ng Panginoon, ibibigay ito sa offspring, sa salinlahi, sa progeny, mga kapatid, sa future remnants. So, ito yung gusto ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, no, we have to pass the covenant to the offspring, verse 13. At ang sabi pa niya dito is, spread God's grace abroad. No, ano pang sabi niya dito sa verse 14? And your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. Sa mga leaders, nakita niyo yung ating diamond na logo? Anong ibig sabihin ng four corner? North, east, west, south. Yun po yung four corner of the earth na dapat maabot natin. Yung sinabi na nanay kanina, dapat lumawak yung territory natin. At yun po yung vision natin, world evangelization. At meron na po tayong program for that, mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon, lumawak kayo, go abroad. Kapag tinignan niyo po, mga kapatid, yung acronym ng North, East, West, and South, ano pong basa? News. We have to spread the good news of the Lord sa North, East, West, and South. Saan ka man naroon. Pero paano mo may spread the grace? Paano mo may share? You have to receive the grace of the Lord first. Mga kapatid, hindi ko po kayo nakukumusta lagi. But please, for the glory of God and for your sake, for your own sake, enjoy the 7 days unleavened bread. Enjoy it, mga kapatid. Kung ikaw ay tatay, umpisahan mo ang pagiging tatay mo sa word and prayer. Kung ikaw ay nanay, umpisahan mo in the word and prayer. Kung ikaw ay anak, umpisahan mo sa word and prayer. Katulad ng sinabi ni Ate Jessie kanina, cover it with the word of God. In the beginning, balik ulit tayo, in the beginning, God. Mga kapatid, ganito
Hindi ka ganun katalino. Hindi ka ganun kagaling. Hindi mo alam ang lahat ng bagay. Hindi gusto ng Diyos yung sobrang mga matatalino, sobrang magagaling. Dahil magyayabang na yon. Ang gusto ng Panginoon, merong humble heart na magpapasakop sa Kanya, because as you pray and meditate the Word, the Lord will give His wisdom to you. The Lord will give His ability, the talents and gifts para magamit ka niya. Dahil kahit sobrang galing ka, kung hindi ka nagpapakumbaba sa Panginoon, hindi ka matututong manalangin, hindi ka matututong mag-meditate, you cannot glorify the Lord. At nilikha tayo ng Panginoon to glorify Him. So mga kapatid, start your day with the Lord. 7 days unleavened bread and you will enjoy, you will experience the 8th day. Ilang beses na po natin yung tinalakay at yun lagi ang maririnig nyo. That will be our lifestyle. Lifestyle natin yan mga kapatid. So ano pa ang sabi dito? Yung north, east, west, and south, that's word evangelization. No? At ang sabi ng Panginoon dito, and all the families of the earth will be blessed through you. Verse 14, tignan nyo, no? Lahat ng pamilya sa buong mundo ay magiging mapagpala dahil sa iyo. Ang sarap pong pakinggan, di ba? Mga kabataan, nandito ngayon. Napakinggan nyo na ba si nanay, si tatay? Lumayas ka na nga, wala ka nang silbi dito sa pamamahay na to. Baka hindi ka blessing. Dapat kahit bata ka, you should be a blessing sa loob ng tahanan nyo. Baka mamaya, ang sipag-sipag mo sa church, tapos hindi ka mapaghugas ng plato sa tahanan nyo. Paano ka papayagan sa church? Ang unang field nyo ay ang tahanan nyo. Bago ka pumunta sa north, east, west, and south, loob ng tahanan. Amen, Sister Nerissa. Kasi paano sabi ng Panginoon? But wait in Jerusalem. Jerusalem is your family. Unang-una, dapat mas magaling ka sa loob ng tahanan bago sa church. Of course, sa church tinuturo yan. Pero tayo po mga patriarchs and matriarchs, kapag alam na natin, ituro sa loob ng tahanan. So tandaan po natin, yan po yung magiging isa sa mga strategy natin, mission home. So ang sabi dito, kaya ang Panginoon talaga, gustong-gusto yung home eh. Gustong-gusto niya yung family. Kasi yung family, ito talaga yung kanyang instrument. Isang pamilya lang na solido, na mananampalataya at maglilingkod sa Kanya, talagang pagpapalain ang buong mundo. And hindi ito imposible kapag Diyos ang kumilos, mga kapatid. So you must be a person of grace and blessing to others, mga kapatid. Point number 2, no? Pangalawa po, ano po yung ibig sabihin ng vision of ladder? Aside from you must be a blessing to other, it is the vision of Emmanuel. And what is Emmanuel? God is with us. Anong sabi ng Panginoon? Verse 15, it is the promise of God's presence. Ang sabi ng Panginoon, know that. Verse 15, tignan nyo ha. Ano yung first word? Behold or know that. Verse 15. Ang sabi dito, know that. Anong ibig sabihin ng know that? Pagdidiinan ko muna mga kapatid. Ang ibig sabihin ng know that or behold, it is to pay attention or believe realistically. Dapat pinaniniwalaan mo talaga. Mga kapatid, kapag nakatayo si pastor dito habang nagpipreach, yung word na pinipreach ba ni pastor, paano siya inaangkin? Salita lang ng pastor? Wag po mga kapatid. Ibig sabihin ng know that, kapag nagsasalita yung pastor nyo at nagpipreach, it is the word of the Lord. Paniwalaan nyo. I will bring you back. I will not leave you until I fulfill what I promised to you. Ang sabi na, ang sarap ng promise ng Panginoon. Hindi kita iiwanan hanggat hindi ko natutupad kung ano yung plano at pangako ko sa iyo. Ang tanong ngayon, kaya yung vision na kukuha sa Word of God, dapat alam mo yung promise at plano ng Panginoon sa iyo.
Baka hanggang ngayon nagwa-wonder ka. Meron pa buwa sa atin dito nagwa-wonder, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung ano yung gagawin. Mga kapatid, you have to know the word of the Lord para alam mo yung pangako at plano niya sa'yo. Para alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung ano yung gagawin mo. Sa pinaunawa ng Panginoon, may promise ang Diyos kay Jacob. Pero anong sabi niya? Yung assurance, I am with you, I will keep you, I will bring you back, I will not leave you. So, ang ganda ng promise ng Panginoon. Okay. So ulit, mga kapatid, yung vision of Emmanuel, actually, ito rin yung grace. Yung kanina po sa point number 1 natin, receiving God's grace, about the ladder, he saw the gate, he heard the voice of the Lord, the word of the Lord. Ito po yung confirmation. Ako ay isa sa'yo. Sino po sa inyo dito yung masyadong confident kapag kasama yung tatay, yung nanay, si kuya, si ate? Di ba dapat mas maging confident ka dahil kasama mo ang Diyos? At ang daming pangako niya, pananatilihin kita, poprotektahan kita, i-restore kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Alam niyo ang mahirap? Minsan asa tayo ng asa sa pangako ng tao. Kaya nagkakadurog-durog yung puso natin. Tapos magkakaroon ka ng galit sa tao. Sabi nga ng Panginoon, sa Kanya ka manampalataya. Sa Kanya ka maniwala sa pangako Niya. Madaming mga tao po kapag nangako, ang dami pong hindi natutupad. Pero ang Panginoon kapag nangako, matutupad. Ito pong pangako ng Panginoon, I am with you, I will keep you, I will bring you back, and I will not leave you. Ito po yung restoration of our status na minsang nawala. It's Genesis 1:27 and 28, the life and power, mga kapatid. It is the image and the authority. So, ang sarap ng pangako ng Panginoon, no? About vision. Nakasama mo ang Diyos sa lakarin mo. Sa journey of faith mo, kasama mo siya. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. So, mga kapatid, panghawakan nyo to. Ano man yung gagawin nyo sa buhay, kung meron ka mang ibang pangapangarap, pang personal, pang pamilya o ano man yan, i-connecta mo sa vision ng Panginoon. Pangatlo po, the vision of the church. Sa Old Testament, wala kayong mababasa na salitang church. Pero kung saan nananahan ang Panginoon, yun po ang kanyang templo, yun ang kanyang sambahayan, yun ang kanyang tahanan, yun ang kanyang church. Sa New Testament nyo lang po makikita yung salitang church. Especially Matthew 16:16 ang sinabi ng Panginoon. I will build my church, no, upon this rock. And the power of Hades, the power of Satan, death, will not overcome it. Bakit? Ni-restore sa atin yung full authority, mga kapatid, full dominion. Ngayon, paano po naging vision of the church yung pangitain ni Jacob? Na ito rin po dapat, mga kapatid, ang maging vision natin. Ano pong sabi dito? Vision of the church is the living for the glory of God. Ikaw ay para sa Diyos. Nilalang ka niya para sa kalwalatian niya at nakita ito ni Jacob. At ito ang ipinamuhay niya. Anong sabi dito? Jacob called the place Bethel or house of God. Nung siya po ay nagising, ito ay tahanan ng Diyos. Dati po ang pangalan ng Bethel ay Luz. Ibig sabihin ng Luz ay liwanag. Pero ginawa pong Bethel. Ibig sabihin po ay tahanan o bahay ng Diyos. 1 Corinthians 3:16, mga kapatid, in New Testament, the house of the Lord, the temple of the Lord, the true church of the Lord, tayo po yun. 1 Corinthians 3:16, pakibasa po. Anong sabi dyan? Okay, ready and read. Amen. So tayo po yan, mga kapatid. Yung tolda ng tipan sa Old Testament, tapos na po yun. But we are the true church.
Tayo po yung tunay na tahanan ng Panginoon. At sa Church of the Lord, tayo po, ano yung main activities, ano ang mga main na gawain ng mga anak ng Diyos, yung tunay na church. To worship the Lord, prayer, fellowship, discipleship. Yan po ang dapat na ginagawa ng sambahayan ng ating Panginoon. At tayo po ang kanyang sambahayan, mga kapatid. Anong sabi ni Jacob? This is the house of the Lord. Ito po yung pangitain na nakita niya. Even sa New Testament, nasakop po. At sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ito rin po yung pangitain na dapat po na pinangahawakan natin. At nung ito po ay natanggap ni Jacob, nagkaroon po siya ng oath o ng pangako. Meron po siyang sinumpaan, mga kapatid. Take note, tignan niyo po Ito po yung maganda. Ang sabi ng Panginoon, dito sa ano muna, sabi muna ni Jacob, tingnan niyo, sabi ni Jacob, verse 20, then Jacob made a vow. Okay? Then Jacob made a vow. Mga kapatid, may mga pinangakuan na po ba kayo? Hindi kayo natatakot sa mga taong pinangakuan nyo? Kaya nyo to pa rin? Alam nyo, ang nakaka-disappoint sa Diyos, sometimes pumapasok tayo sa commitment with other people. Tapos yung commitment natin talagang masigasig natin ginagawa for other people. But our commitment with the Lord, pinagwawalang bahala. Kapag pinagwawalang bahala natin yung commitment natin with the Lord, ibig sabihin yung value ng Diyos kakarampot lang sa atin at mas malaki yung value ng ibang tao. I don't know kung naunawaan niyo, especially sa mga kabataan. Maraming Kristiyano pasok ng pasok sa mga commitment na hindi nila nauunawaan. Tapos yung commitment na yun, napapabayaan nila yung commitment nila with the Lord. Ang hilig mangako. Ang hilig mangako, mga kapatid. Pero dito kay Jacob, tingnan nyo ang sabi niya. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go and will give me bread to eat and clothing to wear so that I come again to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. The Lord shall be my God. Ito po yung vow niya. Mga kapatid, the Lord shall be my God. Naintindihan? Pakiulit nga, mga kapatid, the Lord shall be my God. Kayo nga po, sabi po to ni Jacob, pero ito rin yung gusto ng Diyos na marinig sa atin in our present time. Is the Lord your God? Malalaman nyo yan, ilalagay kayo ng Panginoon sa isang sitwasyon. Kapag sinabing ang Panginoon, siya ang master mo, dapat sundin. Kapag siya ang Diyos, wag mo siyang pag-alinlangan dahil kaya niya ang lahat. Actually, bago sinabi to ni Jacob, sabi niya, kung ang Diyos ay isa sa akin, hindi ako pababayaan, sasamahan ako, ibibigay ang aking pangailangan, He shall be my God. Pero may pangako na ang Panginoon eh. 'Di ba? Doon po sa point number 1 natin, sa point number 2 natin, the vision of Emmanuel, I am with you, I will keep you, I will bring you back. Sa tingin niyo ba ang Panginoon kapag nangako hindi niya gagawin? Gagawin, tayo lang hindi. Tayo lang hindi. Na kapag may pinangako tayo, ganito minsan naiiba kaya mga kapatid, pinaalalahanan ni Pablo yung mga, taga-Romans ba yun? Roman Church? Let your yes be yes and your no be no. Ang sabi ng Panginoon, kapag nag-oath ka, nag-vow ka, lalo na in front of many people, you have to do it. Alam niyo sa Old Testament, kapag hindi mo ginawa yung vow mo, papatayin ka. Full of grace na nga talaga tayo ngayon. Napakabait ng Panginoon. But, na-abuse natin. Na-abuse natin. Tingnan niyo mga kapatid
Ang sabi ni Jacob, the Lord shall be my God. Kapag sinabing the Lord shall be my God, throw away your excuses. Throw away your excuses. Alam ng Panginoon na mahina ka, that's why the Lord shall be my God. Alam ng Diyos na mahina ka. Kaya pagtitiwalaan mo siya, Lord, hindi ko kaya, but ang sabi dito, the Lord shall be my God. Ang gusto ng Panginoon, true commitment and true vow. Ganito kapag about believing in the promise, take note mga kapatid, kapag sinabing vision, ano yung kaninang definition ng vision? It is the promise what God intends to do and command. Ang nangyayari sa mga Christian, ang gagaling pag-promise to believe in. Paano na kapag command to obey? Maraming mananampalataya ang galing sa believe in, promise to believe in. But kapag ang Diyos nagsabi na ng command to obey, ilan na lang kaya ang tunay na Kristiyano? Sa Sound Gospel, ilan na lang kaya ang tunay na Kristiyano dito kapag command to obey na ang pinag-uusapan? This is challenge mga kapatid. Pwede kang mabuhay ng walang partner, pero hindi ka mabubuhay ng walang Diyos. Hindi, totoo, di ba? Mga kapatid, I'm preaching to you realistic faith. Ang bunga ng pananampalataya ay mabuting gawa. Si James naka-address sa mga believer, yung sinabi niya, ang pananampalatayang patay, ang pananampalatayang buhay, dapat may gawa. So yung pananampalatayang patay, sabi mong, naniniwala naman ako but walang obedience, baka akala mo lang nananampalataya ka. Sabi ni James, kahit nga yung mga demonyo, naniniwalang may Diyos nanginginig pa sa takot. Alam niyo po bang mas masunurin pa yung mga demonyo kaysa mga Christian? Oo. Mas masunurin pa yung mga demonyo kaysa mga Christian So mga kapatid, punta tayo dito kasi yung oath, ito po yung gusto kong pagdiinan. Sabi dito ni Jacob, the Lord shall be my God. Ito po yung itatak nyo sa utak nyo. Talaga bang Diyos ko ang Panginoon? O ako pa rin yung nasusunod? Kapag may gusto ako, ito yung gusto ko. Kapag may ginagawa ba tayo, nananalangin ba muna tayo? Or yung panalangin, ganito mga kapatid minsan yung prayer, alam nyo, nagagamit natin ng mali. Nanalangin naman ako sa Panginoon Ang tanong, may go signal ba ang Diyos? Ano bang sagot niya? Gagawin mo o hindi mo gagawin? O nagpaalam ka lang, Lord, gagawin ko to Teka, ano ba yung gusto nyo, Lord? Eto ba tama ba to? Itutuloy ko ba to or hindi? Sino sa inyo yung ganon? Yung nagpe-pray na, Lord, paalam naman ako sa inyo Teka, yung sinabi ni Jacob, then the Lord shall be my God. Inintay mo ba siya, yung sagot? Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, after you receive the salvation, after you receive the grace, yung life of obeying the Lord, life of obedience, gusto ng Panginoon. Yun po yung gustong-gusto niya. So tignan po natin, ang sabi dito ni Jacob, the Lord shall be my God, verse 21. Jesus must be the Christ, your Lord, Savior, and God. Hindi siya burloloy lang sa katawan. Kapag nabigo ka, tsaka ka lalapit. Pwede ka namang hindi mabigo. Nalapit ka muna sa Kanya para lagi ka magtagumpay Ba't hindi mo pang mabigo ka? Diba? So maraming Kristiyano, laging failure,
Pag nag-fail, tsaka lalapit sa Panginoon, tsaka mag-aas ng guidance, too late the hero. Nag-fail ka na eh. Pwede ka namang hindi mag-fail eh. Of course, sa Christian po, hindi bawal ang magkamali. Sa mga Christian po, bawal sa atin ang hindi matuto. Pero kapag hindi ka natututo dun sa paulit-ulit na magkamali, sabi nga ni May Mendoza, ang dami namang ibang pagkakamali. Yung iba naman, try mo naman yung iba. Huwag laging dyan. Nagkamali ka na dyan, paulit-ulit, hindi ka natuto. Try mo naman yung ibang pagkakamali para marami kang matutunan. So mga kapatid, but this is true, this is serious matter. Anong sabi ni Jacob? At sabi niya dito, I will surely give my tithes, my tenth. Mga kapatid, wala pang batas about ikapo nung panahong ito. Dahil yung ikapo nung panahon ni Moises. Sino unang nag-ikapo? Si Abraham. Ganito mga kapatid sa church natin, hindi batas ang tithes. Hindi ka palalayasin ng pastor. Hindi ko nga kayo chine-check eh. I just encourage you. Hindi po ito batas. Kapag ikaw nasa batas, it's burden. Kung susundin mo. But if you are in the grace of the Lord, it is pleasure to obey. Bakit mga kapatid? Dahil nga sabi ni Jacob, the Lord shall be my God. Mga kapatid, I would like to encourage you. Ulitin ko, hindi to batas, hindi to mandato. Hindi ko kayo chine-check. Hindi tayo katulad ng ibang religion. Hindi tayo nasa gobyerno, automatic deducted ang tax. Kasi we are practicing Christian liberty. Kailangan na-enjoy mo si Kristo. A true Christian who enjoyed the grace of the Lord, nakatingin ka sa 100% na binibigay ng Diyos. Saan ba galing yung tithes? Di sa 100%. Nalalakihan ka sa tithes, hindi ka nalalakihan sa sobra-sobrang grace ng Panginoon na 100%. Naintindihan niyo ako? So mga kapatid, ito yung oath ni Jacob. Dahil sobra-sobra at yung following years ni Jacob, ano nangyari? Naging lubos-lubos yung pagpapala niya. Hindi siya iniwan ng Panginoon. No? So mga kapatid, giving your tithes is focusing unto the Lord as the source of 100% and trusting Him daily in your life. Kapag ikaw pala nagbibigay ng iyong ikapo, ulitin ko, hindi ito batas sa panahon natin. No? Sa panahon nila Moises, naging batas ito. But we are in the grace of the Lord, mga kapatid. So kapag nakafocus ka sa 100% sobra-sobrang pagpapala ng Diyos, it is very easy for you to obey. So mga kapatid, ito yung vision of ladder. Ngayon, balik tayo. Ano yung ladder? Pwede kang umakyat pataas, pwede kang bumaba. Mga kapatid, we are the instrument of the Lord. Para yung lupang ito maikonekta sa langit. Ngayon, kapag nagpapagamit ka sa Panginoon, katulad nung vow ni Jacob, the Lord shall be my God, the Lord will lift you up. Kasi yun yung pangako niya, ang nagtataas sa Diyos, kasama niyang itataas. Pero habang tinataas ka ng Panginoon, pagpatuloy kang nagpapagamit, dahil patuloy kang pagpapalain ng Panginoon Stay humble. Kailangan yung paa mo nakatungtong pa rin sa lupa. Kailangan mong bumaba, hindi para maging mababa, kundi magpakumbaba. Dahil ang gusto ng Panginoon, lahat ng kanyang anak na itataas. Kapag nasa baba ka, paano makikita yung liwanag? Itataas ka ng Panginoon for surely. Pero you have to make a commitment and a vow, the Lord shall be my God. You have to experience the grace of the Lord, the presence of the Lord in your life, mga kapatid. So you must hold on to this vision of ladder in your life.
kayang-kaya kang itaas ng Diyos. Pero dapat stay humble, mga kapatid. It is you will connect this earth to heaven through the good news. Ikaw ang pagpapala para sa ibang tao. Tayo po'y manalangin. Amin dakilang Diyos, salamat Lord for this morning, for this vision na ibinibigay niyo sa amin. Lord, patuloy kaming mabuhay sa inyong salita. Minsan po nalilito kami, Panginoon, dahil ang pinapakinggan namin yung salita ng maraming tao, na minsan itong mga salita ng mga tao, ito po'y ginagamit ni Satan para magkaroon kami ng unbelief at maligaw lang kami, Panginoon. So let us always enjoy these 7 days unleavened bread in our life, praying in your name, Panginoon, holding on to your covenant, Panginoon. Ang kinin namin ito, katulad ngayon ng mensahe, Panginoon. This is not a vision of Jacob alone, Panginoon. Kundi ito po yung vision na gusto nyong ibigay sa amin, na nais yung maging pagpapala kami sa ibang tao, sumasa amin kayo, Panginoon. At dahil po dito, Panginoon, yung aming pong buhay na nasa grace na, Panginoon, ito pong mga commandments nyo, Panginoon, ito po ay magiging desire and pleasure namin, Panginoon. So, Lord, nawa masumpungan na kami po ay maging pagpapala sa loob ng tahanan namin, pagpapala kung saan man kami naroroon, Panginoon, and let us go abroad, Panginoon, upang yung good news na ito ay talagang maiproclaim namin, and all the people and the families of the world, Panginoon, will be blessed through us because of the good news. Dahil ikaw po mismo, Panginoon, yung grasyang ito na sumasa amin at sobra-sobra para po sa amin. Kaya Lord, let this blessing be overflow sa amin para po sa ibang tao makita talaga na kayo ay sumasa amin, Panginoon. And through the power of the Holy Spirit, Panginoon, huwag kaming mahiya, Panginoon, na ipagyabang kayo sa aming buhay dahil kayo ang kailangan ng sangkatauhan para po magkaroon ng tunay na kaligtasan at pagbabago. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.